Ito na ang French type na door. Ayan. Bali glass siya, no? Bali sa paggawa ko dyan, gumamit ako dito ng traditional na, ayan, titsura niya, traditional na glass divider. Ayan, para medyo makapal siya, tsaka matibay siya. No? Ayan, sa pagkat ko siya dito, ayan, kinakat ko lang siya ng ganito. Yung saktong-sakto lang siya dito para hindi siya umalog. Ayan, ganyan. Pagkatapos, hiwa ko na siya dalawang ganyan, i-grinder ko siya dito sa loob. Ayan, bali dalawang klase kasi ito. Ito kasing portion na to, ayan, may erosion. Ayan, lalagyan ng tornilyo, open sa ibabaw, close naman dito sa ilalim. Yung ibabaw na yan, doon ako magpapadala ng grinder para maputol itong kabilang side. Tsaka ko siya babaliin. Parang ganito mag-itsura niya. Ayan. Ganyan mag-itsura niya. Ito, nakapagkat na ako rito eh. Ayan, i-grinder ko dito. Tsaka ko siya babaliin. Grinder ko. Ano, so bali ito yung ginagrinder ko, no, yung pagitan niya na to. Wala pala ko sample ito. Yung pagitan niya na to, yung pagitan niya, yung ginagrinder ko dun. Bali dalawa kasing klase yan. Ito yung side na yan. Ito yung side na yan. Mahirap mag-grind pagka dito. Kaya dito, saktong-sakto yung natalim ng ating cutting disc. Susot dito para makat natin yan. Kasi pag hindi natin siya kinat, ganito maging tsura niya. Subukan ko siyang baliin. Hindi natin siya lalagyan ng daan ng grinder. No? Baliin ko muna siya. Yan, balikan ng itsura niya. Naiwan dito yung pinakagitna. Hindi magiging flat yan o lapat na lapat kapag naiwan yan. Kaya dapat talaga daanan ng grinder para maging swabe siya. Yang parang ano siya, parang hindi nag-skip natin sa kabin. Kaya nga, tumablot na. Yun, nadali kamay natin, ano, inaangat ko pa lang siya, nabasag na siya. Medyo, ayun, tinamaan yung kamay natin, medyo malaki. Nasiwak. Tuloy ang dugo. Malaki-laki. Nakabuka siya. Inaangat ko pa lang, nabasag na, tumama siya sa edge. Dito tumama, kaya karoon siya ng damage. Yun, oh, sarap baby. Yun, malaki. Aray ko. Yun. Electrical tape instead na band-aid. Mas effective to para sa akin. Okay, diretso pa rin tayo. French door, no? Yan, balik sa bisagra niya, lalagyan ko siya ng angular para maging matibay siya. Sasaksak natin siya sa loob. Dito kakapit yung ating hinges para mas maging matibay. Hindi mapunit agad ka ito. Kasi ikabigatan to, gawa nga na salamin. Yun ako nandyan, salamin. Kaya gagawin ko rito, maglagay tayo dito ng angular para mas maging matibay siya. Yan, susok natin siya dyan sa loob. Bali dalawa kasi rito hanggang dito. Maglalagay ako ng bisagra rito, sa taas dito, magkadikit sa taas. Yan, para dito kasi sa taas yung pinakadala niya. Bali, 4 ang ilalagay natin. Isa sa gitna, tsaka dito sa dulo yung isa. Yan, lalagyan ko siya ng angular para mas maging matibay siya. Yun, ito na yung ating ginagawa na French door na aluminum, ano?
Yan, nakalagay na rin yung kanyang salamin. Ngayon, nagupit ako ng binil. Sinasaksakan ko siya sa gilid dito para maglapat siya dito sa mga part na yan. Para lumapat yung salamin doon sa labas. Maganda siyang tignan. Tsaka natin sisilan dito ng clear. Yan, lagyan lang tayo. Ito gamit ko. Spatula. Lalagyan na sa gilid. Balikan nyo lang. Susuksukan ko siya sa pagitan. Ayan. Pasin nyo umaangat siya. Kumbaga magle-level siya. Para flat na pala siya sa harapan. Ayan, para hindi siya maduming tingnan. Ayan. Ayan, balikan nyo lang. Lalagyan natin lahat para lapat na lapat. Kasi hindi natin siya nilagyan. May port na ganito. Ayan, hindi siya pantay. Ano, hindi siya pantay. Pag nilagyan natin siya, angat siya. Ayan, pantay na siya. Yun yung trabaho ng ating binil para maging maganda. Ganito lang kalalaki. 1 inches. Kailangan lang natin siya lahat. Ito na yung ating ginawang French door. Yan, aluminum French door. Yan. Samsung handle, alpha lock. May door closer siya sa harapan. Reflective yung ginamit nating salamin sa kanya. Okay. Yun ang pinasususundin mo kasi bata siya, may birthday. Ngayon pa lang nila na-appreciate yun. Nung mga isang taon, hindi naman na-appreciate yun.